Hi, hello guys. So in today's video is all about CIMB. Specifically po itong product niya na si Rebi Credit. Si Rebi Credit is parang credit card. Nga pala guys, dun sa mga hindi familiar kay CIMB, si CIMB po stands for Commercial International Merchant Bank. So one of the biggest in Asian. Part ng CIMB Group, itong si CIMB Bank. So ang office nito is nasa Kuala Lumpur in Malaysia. So nasa around 1,080 branches na po sila around Asia. And dito po sa Pilipinas, so pwede po kayong mag-apply. So ito po yung isang fully digital bank na gumagamit lang kayo ng phone sa mga processes katulad ng mga payment, mga loan or credits. So, na-vlog ko na rin po yung paano mag-apply rito and paano mag-open ng account. So, basically in today's video, isi-share ko po sa inyo kung ano yung mga possibility na ma-approve dito kay Rebi Credit. So, ito nga po yung isi-share ko guys. So, finally na-approve po ako sa Rebi Credit ni CIMB. Itong, once again, si Rebi Credit is up to 250,000 yung yung binibigay na credit limit. Pero usually sa beginner nasa 20 to 30,000 pesos lang po. Depende kung ano yung qualification nyo. Nagbe-base siguro sila sa yung income or salary. Paano po ba mag-apply dito kay Rebi Credit? Dapat may fully verify kayong account kay CIMB. So dapat 21 to 65 years of age kayo and Filipino na may Philippine address at saka of course, sa Filipino citizen na hindi po pwede yung US citizen. So, dapat fully Filipino po. So, yun nga guys. So, isa po ito sa product ni CIMB, si Rebi Credit. Meron din po sila kasing tinatawag na personal loan. Iba po yun. Ito is parang credit card. Meron po rin siyang physical card na ATM and meron din po siyang virtual card. So, ang kagandahan na rito kay Rebi Credit is pwede nyo rin po ma-convert yung credit limit nyo into cash. So, historically, guys, nag-start ako mag-apply dito kay Rebi Credit last November, last year, 2024. Unfortunately, hindi po ako na-approve dito. Pero before nung application po, naka-receive po ako sa kanila na I was been pre-qualified. So, selected na mag-apply. So, yun nga, nag-try po ako mag-apply pero hindi po tayo na-approve nung last November. So, pagkatapos nun, hindi ka pwede agad mag-apply kasi it takes 90 days bago ka mag-apply ulit. So, sinubukan ko i-try pero disapprove palagi. So, ito po ang i-discuss ko rito is ano po yung mga possibility paano ma-approve dito kay Rebi Credit. So, ano po yung mga possibility bakit rin di-disapprove tayo. So yun nga, I guess isa yung reason na bakit po tayo na naka-receive ng email sa text message na last November na I was being pre-qualified. Siguro kasi nga meron tayong verified account tapos ginagamit ko siyang bridge. Kaya ako siya ginamit na bridge sa pagbabayad or pagta-transfer kasi wala siyang charges katulad ng katulad kay GCash kasi kada transfer mo may bayad na 10 minsan 15 pesos pa nga pero dito kasi meron siyang 5 times na pwede nyong gamitin na free so ginamit ko siyang bridge and then I guess isa pa yung reason na bakit tayo na pre-qualified is kasi nga nag-open ako ng GSave dito kay GCash. So isa si CIMB sa partner ni GCash dun sa mga GSave. Pwede kasi kayo mag-save na pwedeng i-manage nyo yung bank account nyo through GCash. Hindi lang naman si CIMB ang nandyan, si Uno nandyan, si Maybank nandyan, I guess si BPI nandyan rin po. Pero isa si CIMB dun sa napili ko. Kasi fully digital bank siya, kaya napili ko siya. And then may mga pre-transfer siya. So ganun nga pa nagbabayad ako ng mga credit card, ng mga bills para maitawid ko siya kay Maya or sa ibang bank katulad ng kay Cbank. Dumadaan ako rito kay CIMB kasi nga kapag mayroon kang GSave, pwede kang mag-transfer from GCash mo to GSave. Walang bayad yun. Automatic pwede mo i-transfer yung mag-save dun kay CIMB.
Pero bakit hindi ako na-approve last time ng una kong application? So I guess isa sa mga reason is yung mga information na binigay ko is parang questionable data sa kanila. And then kasi dito kasi kailangan ng phone number ng company, which is wala naman akong phone number na pwedeng ibigay ng company namin. So hindi ko ginagamit 'yun. Ang binibigay ko palagi is yung number ko or yung number namin dito. So siguro nade-detect niya na pare-pareho yung number. And then pagkatapos nag-fail po ako mag-comply nung parang yung kailangan niya lang requirements dun sa kasi magkasabit nga ng mga payslip diyan, tapos yung income information mo, and then address, siguro yun yung mga reason. And then tsaka previously, may mga active akong parang bago pa lang ako nag-loan yung kay GCash kasi si CIMB is partner din ni GCash sa mga pa-loan. Katulad ni GCredit tsaka si GLoan, product po ni yan, powered by CIMB. Yan siya nagpipinance niyan. So I guess nakita rin niya dun. So I guess kasi parang nagche-check rin sila through yung sa credit history mo Yung parang pag nag-apply ka ng credit card, titingnan nila yung credit mo, points, yung level or yung history. Yun. So yun yung mga reason na I guess bakit ako na-decline last time. So ngayon, naka-receive ako uli nung last week ng text message tsaka email dito kay CIMB na eligible na lang ako uli mag-apply ng rebuy credit. Yun nga, so trinay po natin, and then yun nga, finally na-approve po tayo sa 20,000. And then up to 250,000 yung, pero kasi kung ano po yung in-email nila, yun lang rin po yung ginawa ko. I guess yung last time po kasi parang nilakihan ko yung kasi pwede mo increase yung bar dun sa yung sa loan amount up to 250,000 nga. Pero kasi nga 20,000 lang yung sinabi niya. So 20,000 lang rin nilagay ko ngayon. Last time yata ginawa ko 30. Pero 20,000 lang yung nasa email nila. So ginawa ko ngayon nga 20,000. So I guess one of yung reason na yon. Tapos nag-comply po ako dun sa requirement nila na magpasa ng 1-month payslip as a source of income na gano'n. Tapos yung nag-provide na po ako ng telephone number. Pero yung telephone number, guys, telephone number ko pa rin yung nilagay ko, pero siguro hindi naman hindi siya masyado important. Basta na-detect lang niya na I guess may contact na nakalagay doon. Pero mahalaga siguro yung documents na isinubmit ko. And then yun nga, nung isinubmit ko yun na successfully approved. So sinubukan ko na nga one time na pambayad ng ng internet. So nag-successful naman po siya. Then nakalagay na rin po doon kung kailan niyo po pwedeng bayaran. And then I guess isa pa sa mga reason is kaya ako na-approve din is nakita niya yung history ko ng pagbabayad dito kay GLoan. Kasi may loan ako, so active po yung pagbabayad ko kay GLoan, hindi ako nagpe-fail, tapos in advance dito kay GCash. So nakita niya yung credit history ko na I'm a good payer. So yun isa sa mahalaga, guys. Kung meron kayong loan kay GCash, kay GLoan, dapat regular kayo nagbabayad dapat at hindi kayo nagpe-fail. So yung mga mai-share ko na tips para ma-approve kayo, guys. So basically dapat mag-open kayo ng CIMB. Mas maganda kung kay GCash, mag-open kayo ng account para nakalink siya. Tapos usual niyo siyang ginagamit, nagta-transfer kayo and nagpapasa kayo. Pwede po kayo kasi mag-load. So naglo-load ako within the span of November until now. Maraming activities ako nagawa dito kay CIMB. So yun po, dapat regular nyo ginagamit, tapos mahalaga po na may maganda po kung i-link nyo yung GCash nyo. Wala naman sigurong talagang standard yung si CIMB paano kayo ma-approve. I guess isa sa mga reason is yung tenuity ng account. Siguro kasi medyo matagal na. And then maganda kung yung meron kayong account or loan history dito kay GCash. So dito tinitingnan niya kung capable kayong approvean ng loan or ng itong si Rebuy Credit. I guess because dun nga sa kay GCash, so kung may loan kayo, dapat maganda kayo magbayad. Yung maganda yung history nyo. Tapos dun sa application, dapat kung ano yung binigay niya na credit limit dun sa email niya or sa text, yun lang rin po yung ilagay nyo dun sa sa amount ng application nyo. Tapos maganda kung i-comply niyo po yung anong requirements yung kailangan niya. Kasi kung nilagay niyo doon is employed kayo, dapat
magpasa kayo nung kung anong requirements niya katulad ng payslip. Kung meron kayo ng mga ibang source of income, I guess yung iba kasi may ibang source of income, pag meron kayong documents na may papakita, yun nga, yung mga possible na pwede po kayong ma-approve. Tapos dun sa mga information, itama nyo lang. Dapat ano yung information na ibibigay nyo is yung meron kayo. I guess yung issue dito is yung history nyo, yung credit history ng ano yung nung ano nyo, yung loan nyo. Tapos yung activities na ginagawa nyo within dito kay CIMB, dapat regular nyo siyang ginagamit, naglo-load kayo doon, tapos nagta-transfer kayo back and forth, naglalagay kayo ng savings dito from GCash to CIMB. So I guess hindi talaga wala masyadong standard rito. So I guess yun yung mga possibility po na ma-approve po kayo kay Ray Credit. Ito nga po kasi ginamit ko na one time last lang parang 2 days ago. Ginamit ko magbayad ng internet, sinubukan ko siya. Tapos inactivate ko na rin po yung virtual card. Kasi nandun lang rin po sa loob yun, yung activate virtual card. And pagkatapos, the day before, naka-receive na naman ako ng offer sa kanya na pwede raw ako mag-loan. Pero hindi ko pa to sinusubukan, guys, kasi babayaran ko muna tong yung internet na pinurchase ko, na ginamit ko sa kanya para maganda yung approval. So i-update ko kayo kung ma-approve tayo dun sa loan. And guys, panoorin niyo lang po yung mga short na video na in-screenshot ko paano ako na-approve o paano mag-apply. Sa main dashboard ni CIMB dun sa baba sa loan, i-click nyo lang po yun, tapos sa Ray Credit, tapos yan, mapupunta na po kayo dyan, i-continue nyo lang, tapos ilagay nyo po yung desired amount or yung actual amount na na-approve sa inyo, and then ilagay nyo lang po yung complete address nyo, tapos click continue, then upload nyo lang po yung documents na required, tapos sabi nyo after 2 banking days po yung review, pero automatic po approve na po agad yan. And then yan po yung 20,000 na na-approve, so 2.5 monthly interest yan, tapos every 23rd po yung sa akin yung billing date, and after 15 days yung statement date o yung due date. Sa payment method, manual lang po yung pinili ko, tapos save. And then yan po, nasa dashboard na po natin yung 20,000 pesos na credit. And kung hindi pa po kayo guys na kasubscribe sa channel natin, huwag kalimutan mag-subscribe. Diyan lang naman sa baba yan, and yung bell notification para ma-notify kayo kung may mga bagong video tayo na ilalabas. And thanks so much for watching guys, and I hope to see you next time sa mga susunod na mga video natin.